Ngayon naman po, ang i-discuss ko naman po sa inyo is paano naman po mag-create ng account ng mga staff po natin. So, dito sa POS po natin, meron po tayong option po nun. So, dito sa More, then click nyo lang po yung settings po. So, una, gawa po muna tayo ng staff type. So, dito sa staff type, dito po natin na-organize o nalilimit yung mga features po na pwede lang sa cashier natin, sa manager, kung ano lang po yung pwede nila ma-access. So, for example, dito cashier. Then, i-check nyo lang po dito kung ano po yung mga pwede lang po sa kanila. Ano po? So, hindi lahat na access pwede nila ma-access. For example, ayaw nyo pong meron silang access sa refund, meron silang access sa e-journal, huwag nyo pong i-check po. Ano po? So, for example, payment, customer, discount, void item. So, bawal po sila, for example, mag-refund, cancel, keep, quantity, discount item. So, bawal sila mag-print order. Yung print order po, ito po ay running bill po. So, ginagamit po siya sa mga restaurant po. Then, e-journal, for example, ayaw ko po ipakita sa kanya yung sales ng store po. Then, yung mga reprint po kasi ng resibo, nandyan din po siya. Then, products po, pwede naman po silang mag-update ng products, mag-add po. Pwede naman po siyang bigyan ng access po. I-check nyo lang siya. Then, inventory, pag yung gusto nyo po, meron silang access sa pag-edit ng stocks, check nyo lang po siya. Purchasing, pag yung meron po mga bagong deliver, then sila po yung mag-update ng inventory, pwede naman nyo pong bigyan ng access po. Then, more, switch cashier. Then, dito, payment method, if ever na pwede po silang mag-select ng payment method po, or mag-create ng bagong payment method na available po. Then, save nyo lang po kayo. Ngayon po, pag meron na po kayong staff type, pwede na po kayo mag-create ng account ng user natin or cashier natin po. So, click nyo yung staff. So, dito, first name ni user natin or ni cashier, for example, Andrew. Last name, Ala. Then, staff type, yung kinreate po natin, yung staff type na pang-cashier lang. Then, username, kung ano yung gagamitin ko pong pang-login. So, Andrew po ilalagay ko po dito. Yung password ko na lang is 123123. Yan, 123123. Then, meron din siya key code dito. For example, walang access yung account ko, yung Andrew. Pwedeng i-bypass ni owner. So, yung cashier, di ko lalagyan ng key code po. Dapat si owner lang yung meron po niyan. Yung pang-bypass po. So, create ko lang siya. Then, ganoon lang po siya kadali mag-create po ng account po. So, kahit ilang account naman po dito, pwede nyo naman pong i-create po.